Amen. Praise the Lord. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso ngayon para na kung saan ma-receive natin yung kanyang banal at makapangyarihang salita. So tayo po ngayon ay nasa third installment po tayo ng ating series for the month of May entitled Give and Take. So why helping others drives our success? So sinasabi po natin sa series na ito, bakit kung kailan ka nagbigay, doon ka nagkaroon? Bakit kung kailan ka tumulong, doon ka sumagana sa buhay, doon ka nagkaroon ng magandang mga oportunidad sa buhay. Sinabi natin, ito yung sinasabi natin na oxymoron. Parang kabaliktaran siya, parang David and Goliath. Parang ito yung give and take na tinatawag. Ito yung sowing and reaping na kung saan hindi natin pwedeng scrap, hindi natin pwedeng tanggalin dahil parte na ito ng law natin pagdating sa buhay. So dito po sa third installment natin ngayon, napakalaki po ng matututuhan natin. Magandang gauge ito kung bakit minsan gusto nating umarangkada, gusto nating umangat, pero parang hindi tayo makaangat-angat, hindi tayo makaarangkada-arangkada. So napakaganda ito agad ang mache-check natin every time na parang hindi tayo umaarangkada pagdating sa buhay. For example, sa mga bagong sasakyan po natin ngayon, may tinatawag na engine check. Kapag may problema ang makina, mag-engine check siya. So kapag halimbawa paubos na yung oil niya, may oil check siya, may battery check siya, para nang sa gayon, nadidetermine natin bakit hindi gumagana ito. May i-check ka talaga. Gayon din naman, pagdating sa buhay ng isang tao, kapag hindi tayo umaarangkada, hindi tayo umaangat, may mga bagay na kung saan dapat ma-check tayo. The late, great Zig Ziglar once said, "It is your attitude, not your aptitude, that will determine your altitude." Ulitin ko. It is your attitude, not your aptitude, that will determine your altitude. So ito yung reason kung bakit marami ang magaling, pero bagsak pa rin. At ito rin yung reason kung bakit yung mga kaawa-awa dati ay kahanga-hanga na ngayon. Attitude. It is your attitude, not your aptitude, that will determine your altitude. So ito agad yung i-check natin. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya nga, dahil para nang sa gayon hindi tayo nagsasayang ng oras o kaya nagsasayang ng energy natin, ng effort natin. Minsan inaaway natin yung ibang tao o kaya naman inaaway natin yung ating sarili na kung saan hindi natin nadidetermine yung tamang dapat yung root, ang nakikita na lang natin yung fruit, pero yung root hindi natin nakikita. Why? Baka may hindi tayo na-check. At ito yung attitude natin. So dito po sa makikita natin ngayon, ito yung pinaka-ultimate na attitude na kung saan dapat magkaroon tayo at makikita natin yung tindi ng epekto nito sa ating buhay. I want you to open your Bible with me in Philippians chapter 2, verses 5 through 11. Philippians chapter 2 verses 5 through 11. Tingnan niyo po yung verse 5. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, take the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Verse 9, therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So mapapansin po natin dito, una pa lang na sinabi, again, ang genre po ng binabasa natin, letter. Di ba sinabi po natin, pag nagbabasa ng Bible, hindi pare-parehas dapat ang pagbabasa dahil magkakaiba siya ng genre. Parang sa music, hindi pare-parehas ang pagkanta dahil iba-iba ang genre niyan. So kung ano yung tunog, dapat yun ang kanta. At kung ano yung kanta, dapat ayun ang tunog. Depende yan sa genre. Kapag letter, at hindi naman siya narrative, letter itong binabasa natin to the Philippians,
Napaka-importante yung dalawang importanteng bagay para na-check mo agad kung ano yung paano mo siya babasahin at paano mo siya iintindihin. So sinasabi ko madalas na kapag ikaw ay nagbabasa ng letter, i-check mo agad yung commendation, praise. Kaya sumulat yung author kasi may ipinagmamalaki siya, may ipinagpapasalamat siya. At madalas nga lang, pagdating sa letter, ay may problem. Correction. Kaya sumulat yung author. So dito may kinokorek sa mga mananampalataya. At dito sinasabi, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Baka kasi hindi na nakikita si Jesus sa kanila. The word attitude in Greek is proneo. Itong proneo na ito, it means pag sinabing your attitude, your proneo, ang ibig sabihin nito, way of thinking and behavior. Exercise of the mind. Ito yung way of thinking and behavior. So sinasabi dito, let your way of thinking and behavior should be the same that of Christ Jesus. So kung ano yung way of thinking and behavior mo, yun ang magdidikta ng uri ng buhay mo. Ulitin ko, kung ano yung way of thinking and behavior mo, yun ang magdidikta ng uri ng buhay mo. It is your attitude, not your aptitude, that will determine your altitude. So napaka-importante po nito. Now, di ba sinabi po natin, every time na may problema ang isang makina, mag-engine check siya. Kapag may problema ang baterya, magbabattery check siya. Kapag may problema ang buhay ng isang tao, mag-attitude check siya. So join me in our message today entitled Attitude Check. Attitude check. Tatlong bagay na kung saan dapat na check natin every time na hindi tayo umaarangkada o hindi tayo umaangat. Kahit na anong gawin natin, pag hindi mo na-ispatan at hindi mo na-check yung tunay na problema, hindi ka talaga uusad. Hindi talaga tayo aangat, mapapagod lang tayo kung ano-ano ang ginagawa natin sa buhay natin, kung ano-ano ang ginagawa natin sa ibang tao, pero na kung saan dapat pala na check natin ito. So attitude, check tayo. Ngayon, tatlong bagay na kung saan dapat natin i-check pagdating sa ating attitude. Your attitude, your way of thinking and behavior should be the same as that of Christ Jesus. Litin ko, kung ano yung way of thinking mo, kung ano yung behavior mo, yun ang magdidikta ng uri ng buhay mo. Number 1, in verses 6 hanggang 8, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Verse 7, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Una, check your empathy. Check your empathy. Alam niyo po, pag sinabing maraming mga, alam niyo po, napaka-importante na itong theological reason na ito, why incarnation was necessary. Bakit napaka-importante ng incarnation? Hindi po reincarnation, ha? And the Word became flesh. Diba, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelleth among men. Verse 14 naman. So napaka-importante po nitong incarnation na ito. Why? Bakit kaya? So in the context of Philippians, incarnation was necessary in order that God could empathize with sinner. Now, tatanungin natin, in what sense in-empty ni Lord ang kanyang sarili? Ang tawag po dito ay kenosis. Ang ibig sabihin ng kenosis, self-emptying. In what sense in-empty ni Lord yung kanyang sarili? So Apostle Paul isn't saying Jesus gave up his divine nature or attributes. Hindi mangyayari yon. Kasi Diyos siya, hindi niya give up yung kanyang pagiging Diyos nung siya ay pumunta dito sa lupa. Hindi siya pwedeng mangyari, hindi tayo maliligtas nun kasi kinakailangan ng perfect na alay.
So imperfect pala yun at hindi kailanman mangyayari yon. Hindi yun ang sinasabi ni Apostle Paul dito. And Jesus never ceased to be God. Nung nandito siya sa lupa, He remained fully God while becoming fully human. Colossians chapter 2, verse 9. For in Him, the whole fullness of deity dwells bodily. So here, Jesus willingly limited Himself while here upon the earth. Consequently, He understands what happens to human. Kaya nga sinabi sa book of Hebrews, in Hebrews chapter 4, verse 15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Kaya nga po mga kapatid, according to the New Dictionary of Pastoral Studies, ang ibig sabihin ng empathy, a process whereby a person enters into the deepest possible awareness of what another person is experiencing at a given moment. Ito yung pagpasok mo, yung deepest possible awareness doon sa nai-experience ng tao. Empathy includes intellectual understanding and shared information as well as fellow feeling. Now, mapapansin natin dito, first, that empathy is intentional. Ang empathy kasi, para magkaroon ka ng empathy, dapat sasadyain mo siya. Tingnan niyo po sa verse 6, verses 6 and 11. Who being in very nature God, malinaw po yun ha, fully God, did not consider equality with God. Kaya minsan masasabi nila, hindi naman Diyos ang Panginoong Jesucristo. Why? My Father is greater than I. Sinabi niyang gano'n. Hindi nila naiintindihan yun. Kaya nga ang pinuportray nga ng Panginoong Jesucristo anak nga Nagkatawan lupa nga siya Kaya nga kinakailangan, dahil anak ka, dapat nakikita yung submission sa'yo. Kasi yung purpose niya, kung ano yung purpose niya, anak siya, servant siya, dapat ganun yung ipoportray niya. Dapat yun ang nakikita sa kanya. Kaya nga, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Tignan niyo po yung verse 7. But made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Empathy is intentional. So it is better to think that Christ's emptying of Himself as a laying aside of the privileges that were His in heaven. Nilay aside niya yung ilang mga privileges niya na kung saan mayroon doon sa langit. So rather than stay on His throne in heaven, Jesus made Himself nothing. Sinabi doon sa NIV, when He came to earth, He gave up His divine privileges. Sinabi doon sa New Living Translation, He gave up His divine privileges. So He chose to occupy the position of a servant. Again, ang empathy, sinasadya. Sinadya niyang magkaroon ng katawan na katulad ng sa tao at maranasan yung naranasan ng mga tao, yet He did not sin. Sinabi naman dito, ibig sabihin, kaya natin magtagumpay sa mga bagay. Of course, lahat naman tayo nagkakasala, pero sa ibang bagay, may katagumpayan tayo. Pangalawa, ang empathy ay experiential. Tingnan niyo po, but made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, being found in appearance as a man. He humbled Himself, sinabi dito. Alam niyo po ba that empathy means experiencing someone else's feelings? Kaya nga ibig sabihin nito sa German na word feeling into. Ang sympathy kasi means understanding someone else's suffering. So magkaiba yung sympathy sa empathy. Ang sympathy more on understanding, naiintindihan kita. Okay yun, di ba? Yung maintindihan ka lang ng tao, malaking bagay na yun Pero iba yung nararamdaman kita. I've been there. Nakuha mo, mas iba yung pakiramdam noon. Alam niyo po ba, as part of the kenosis or self-emptying na ginawa ng Panginoong Jesucristo, Jesus sometimes operated, alam niyo po, bilang tao, mapapansin natin na ang Panginoong Jesucristo, of course, mapapansin natin, ang Diyos di naman magugutom, hindi naman mauuhaw, but si Jesus Christ nagutom at nauhaw. Parte po ito ng kenosis, ng self-emptying na sinasabi natin, pinili niyang maranasan ito.
So bakit kaya pinili ni Lord na maranasan ito, yung nararanasan ng mga tao? Because by this, He was able to identify with the human beings. Kasi masarap nga na kung saan yung taong kausap mo ay nararamdaman yung nararamdaman mo. At hindi lang basta naiintindihan. Kasi pwedeng, alam mo, naiintindihan kita kasi nabasa ko sa libro, ganyan yung nararamdaman mo. Okay din yon. At least naiintindihan ka. Di ba napaka-importante nga sa 7 habits of highly effective people, napaka-importante ng understand before being understood. Intindi mo muna yung tao, huwag mo laging ginigiit yung sarili mo. Hindi mo siya maiintindihan pag laging inuuna mo yung sarili mo. Malaking bagay yung maintindihan ka, pero mas malaking bagay yung maramdaman ka. He was able to identify with the human beings. Alam niyo po, sa totoo lang, magandang practice ito sa mga gumagawa ng batas. Bakit po? Try to experience what the people are experiencing. Try mong mag-commute araw-araw. Try mong pumila sa pagkuha ng lisensya. Try mong ikaw yung kumuha sa permit. Para nang sa gayon, pag gumagawa ng batas, hindi mo lang naiintindihan, kundi nararamdaman mo, yung nararamdaman ng pangkaraniwang Pilipino. Ng pangkaraniwang tao, mas magiging maganda yung paglapat natin ng batas dahil hindi lang naiintindihan, kundi nararamdaman niya mismo yung nararamdaman ng pangkaraniwang tao. Napansin natin, mas magiging effective siya, mas lapat na lapat siya sa pangkaraniwang nararanasan natin. Barack Obama once said, empathy is a quality of character that can change the world. Empathy is a quality of character that can change the world. Magandang foundation ang empathy para maging mabuting tao ka at para maging mahusay na leader ka. Daniel Goleman said, empathy represents the foundation skill for all the social competencies important for work. Kaya nga yung magagaling na negosyante, hindi lang basta iniintindi yung kanyang negosyo, yung kanyang mga tao, yung kabuuan ng kanyang ginagawa, kundi nagkakaroon sila ng empathy. Napansin mo, hindi lang nagpapakyut yung isang multi-billionaire na siya mismo yung bumibili sa bilihan. Hindi lang basta-basta nagpapakitang tao yung sumasakay na kung saan multi-billionaire sa pangkaraniwang sinasakyan ng mga tao. Kinakailangan maramdaman nila ano ba ang kinakaharap, ano ba yung tunay na kalalagayan. Di ba sinabi natin ang pinaka-effective na paraan? Pagdating sa pagninegosyo, find a need, then fill it. Find a need, then fill it. Nakita mo, hindi pala basta-basta ito, ganito pala nararamdaman nila. Ganito pala yung experience ng pagdating sa pagkain. Kaya nga minsan may nanonood ako, usapan ng mga bilyonaryo eh. Tapos nagbubukingan sila. Sinubukan mo bang pumunta sa mall namin? Oo. Sinabi niyang ganon. Tapos yung iba makikita mo sumasakay, kumakain doon, pumupunta doon sa ganitong lugar. Di ba nga, pati nga sa outer space pumupunta sila kasi may negosyo nga sila doon. Empathy. Kapag hindi umaarangkada ang isang tao, ang buhay natin, baka kinakailangan mag-attitude check tayo. Check your empathy. Baka kulang na tayo sa experience at puro na lang tayo knowledge sa isang bagay. Okay yon yung maintindihan mo, pero mas maganda, nararamdaman mo rin. Para nang sa gayon. Alam niyo po, marami po ako nakakausap, halimbawa, nagko-close ka ng deal. Halimbawa, may no-offer siya. Sabi ko, minsan compute ka ng compute, di ko maintindihan yan eh. Pero sabi ko, masarap kausap to, kasi nararamdaman niya. Ramdam mo, na alam niya yung sinasabi niya. Bukod sa alam niya yung sinasabi niya, nakikita mo, ramdam mo yung puso niya. May puso yung ginagawa niya. Hindi lang basta compute ng compute. Minsan di mo maintindihan yan. Yung mga ganyang bagay. Pero pag nakita mo yung empathy dun sa tao, maniwala ka mga kapatid, mas mabilis connect at mas mabilis mag-open yung opportunity. Kasi hindi mo lang naiintindihan, kundi nararanasan mo ang isang bagay. Number 2. Verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Number 2 is check your humility. Every time na hindi tayo umaarangkada, for example,
Dati, bakit kaya ganito nangyayari? Bakit kaya hindi nag-i-start? Check your battery. Nakalagay doon, di andali, papalitan mo agad ng battery. Kapag nag-check engine siya, dadalhin mo agad sa tamang aayos sa kanya, and then arangkada na ulit siya. Uusad na ulit siya. Una, i-check natin yung empathy natin. Okay, na-check natin? Okay naman to yung empathy. Then, pangalawa, check your humility. The Greek word for humility is tapinuo. Ang ibig sabihin nito, to depress or bring low. Tignan nyo to Ibig sabihin, to depress or bring low. Dalawang bagay muna bago natin gawin ito. Kasi baka mag-humble-humbulan ka Hindi mo maintindihan ang pinapasok mo. Alam mo, ang ibig sabihin ng, kailangan makita muna natin, hindi lang yung ibig sabihin nito, kundi ano ang kaakibat ng sinasabi natin na humility. Kasi baka hindi ka ready. Pagdating sa humility, kinakailangan, ready ka pagdating sa humility. Number 1, humility is costly. Tignan niyo po, verse 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. And being found in appearance as a man. Biruin mo, napaka-costly nito. Kasi Diyos siya. Biruin mo, hari ka, tapos bigla kang bababa doon. Costly yun. Hindi ka nga madadampian Ang dami mo nga sundalo na nakapaligid sa'yo, tapos madadampian ka ng mga tao, o kaya naman mahihirapan ka. Parang sasabihin mo kapag may sense of entitlement ka, I do not deserve this. Kaya lang minsan may mga tao kaya hindi nagtatagumpay sa buhay, sa negosyo, sa relationship, lagi kang may sense of entitlement Sinasabi natin, I do not deserve this. I do not deserve this. Nawawalan na tayo ng empathy, at the same time, nawawalan na tayo ng humility. And remember that humility is costly. Kaya nga, count the cost, pay the price. Ganun talaga siya. And being found in appearance as a man. Ibig sabihin, may limitasyon ka na. Hindi siya katulad ng Diyos na kung saan, untouchable. Hindi. And being found in appearance as a man. Nagugutom, nauuhaw, papagod. He humbled himself. Humility is costly. Kapag humble ka, dapat handa ka na masabihan ng di maganda. Handa ka na magtimpi. Handa ka na wag itaas ang sarili mo. At hayaan mo ang ibang tao. May ganun talaga minsan Humility is costly. May pagbabayaran ka talaga. Ngayon, handa ka bang may pagbayaran? Kailangan niyan pagdating sa humility. Pangalawa, humility is a choice. Verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself. Napansin niyo po? Hindi siya the Father humbled him. The angel Gabriel humbled him. Hindi, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Humility is a choice. So the self-humbling of Christ was not against His will. He willingly took on the limitations of humanity. Although, remember this weakness and meekness may look familiar. Yung weakness kasi, saka yung meekness, parang parehas siya. But they are not the same. Ito ang pinagkaiba ng weakness saka meekness. Remember, weakness is lack of strength or courage. Hindi pwedeng mabait ka lang, tapos mahina ka. Akahan natin yon. Kaya maraming mga tao mabait, kaya lang weak. Pagsasamantalahan ka sa mundong ito, kaya nga napaka-importante sa mundo ng power. Kaya nga, pagdating sa pananampalataya, hindi pwedeng weak ka. Kailangan din may power ka. Kaya nga sinabi sa Acts 1:8, di ba? But you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. So, ano ibig sabihin ng pinagkaiba nito? Remember, weakness is lack of strength or courage. Hindi pwede yan. But meekness or attitude of humility is strength and courage under control. Pag sinabi mong meek ka or humble ka, malakas ka.
Pero kaya mong kontrolin yung strength mo. Oo, na malakas ka. Pero kapag may nang iinis sa'yo, naiinis ka na, kaysa jumbagin mo yung tao. Minsan kasi, hindi mo naman na kinakailangan, pangalanda ka na sobrang lakas mo para manakit ka ng tao eh. Pero ang totoong humble, malalakas yan mga yan. But yung lakas niyan, under control. Matthew 23:12. For whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Siya na nagtataas ng kanyang sarili ay ibinababa. At siya na nagbababa, siya na nagpapakumbaba, sinabi dito sa text, will be exalted. Kapag ikaw ay nagpakumbaba, ikaw ay naangat. Pag ikaw naman ay nagmamataas, ikaw ay bababa. Therefore, the only way up is down. And the only way down is up. Sinabi ni Robin Sharma that mastery begins with humility. Saka mo mamamaster ang isang bagay kapag ikaw ay nagpapakumbaba. Why? Dahil dito matatanggal ang sense of entitlement mo. Habang natututo ka o tinuturuan ka. Ulitin ko. Pagdating sa humility, dito matatanggal yung self-entitlement mo. Ang mahirap kasi kapag hindi mo chinek yung attitude mo, yung humility mo, habang tinuturuan ka, hindi ka magpapaturo. Why may sense of entitlement ka? Kaya nga marami, hindi pa umaangat, bagsak na eh. Bakit? Tinuturuan mo, hindi natututo. Nakuha natin, matagal na ako dito. Hindi, magaling ako dito. Kahit na. Ang pinakamatinding room sa buong mundo is room for improvement. Kaya lang, kapag may sense of entitlement tayo, wala na tayong improvement sa buhay. Ulitin ko, mastery begins with humility. Dito matatanggal ang sense of entitlement natin habang natututo tayo at tinuturuan tayo. Zig Ziglar said, humility will open more doors than arrogance will. Humility will open more doors than arrogance will. Ang isang tao na arrogante, magsasara ang mga pintuan ng oportunidad sa kanya. Ngunit ang tao na mapagpakumbaba, diyan bumubukas ang iba't ibang oportunidad sa kanyang buhay. Bakit hindi ako umusad? Bakit hindi ka umangat? Check your humility. Check your humility. Last but not the least. Verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, and even death on a cross. Number 3 is check your sacrifices. Observe natin carefully ito. Hindi sinabi sa verse na obedient to the Father. Although may ganitong iba sa mga verses. Pero dito sa text natin, walang sinabi na obedient to the Father, obedient to the mother, obedient to brother or sister. But sinabi dito, obedient to death. It means sacrifice. The question is, marunong ka pa bang mag-sacrifice? Before nagkaroon ng success, ang isang tao, nag-sacrifice muna. Bago mo makita, bago lumabas yung success na yan sa taong yan, sa negosyong yan, sa organisasyon na yan, may mga matitinding mga sacrifices muna na ginawa yan. Sabi ko nga na nakaraan, bago mo nakita yung ganito, bago mo nakita yung mga title ko, yung mga tinapos ko, yung narating ko ngayon, tignan mo muna yung mga sacrifices na ginawa ko. Madaling sabihin na sana all, how to be you, okay naman yon. Kung talagang gusto mo talagang how to be you, wag agad yung tagumpay ang tingnan mo. Tingnan mo yung mga sakripisyong ginawa niya sa buhay. Dumating yung panahon, mukha na pag-iwan na ng panahon eh. Wala akong pambili ng magandang gadget. Wala akong pambili ng magagandang damit. Hindi dahil sa walang pera. Meron namang kahit paano. Kaya lang priority ko at that time, libro, pang-aral, yung mga bagay na kung saan mas dapat unahin
kaysa dun sa mga bagay na mayroon ng ibang tao. Kinakailangan talaga ganun eh. Sakripisyo. Now, dalawang importanteng bagay ang maintindihan mo pagdating sa sacrifice. Para nang sa gayon, hindi false sacrifice yung gawin natin. Number one, sacrifice is painful. Para handa ka rin. Tignan niyo po. And became obedient to death, even death on a cross. Ang sakripisyo, painful yan. Handa si Lord. Ibig sabihin, handa si Lord na masaktan. Gumaling lang tayo. Kasi yun yung goal niya eh. Handa siyang masaktan, gumaling lang tayo. Marunong ka pa bang mag-sacrifice? And remember, the sacrifice is painful. Handa si Lord masaktan, gumaling ka lang. 1 Peter chapter 2 verse 24. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Napansin mo? By his wounds, yung sugat niya, yung dugo niya, yun ang nagpagaling sa atin. Maraming bagay na nararanasan natin ngayon. Maraming mga bagay na ini-enjoy mo ngayon. May nasaktan kahapon. Marami tayong nakikitang mga gusali na nakatayo ngayon. Maraming nagbuwis ng buhay. Yung kalayaan na meron tayo ngayon na i-enjoy natin, hindi basta-basta yan. May nagbuwis ng buhay dyan. May nagsakripisyo dyan. Yung nakikita natin na diploma, yung nakikita natin na mga medals, minsan tip of the iceberg na lang yan. May nanay, may tatay, may ibang tao na nasaktan mo na bago natin naranasan ito. Yung mga bagay na na-enjoy natin sa ating paligid, ay nagsakripisyo muna. No pain, no gain. At kung gusto natin balang araw na may makita at maranasan pa tayo, kinakailangan ng sakripisyo. Pangalawa, sacrifice is shameful. Ito yung katotohanan pagdating sa sakripisyo. Ito ay painful, at the same time, shameful. Tignan niyo po. And became obedient to death, even death on a cross. Remember that death on a cross is not just painful death, but also shameful death. Yung kamatayan sa krus po dati, hindi lang para pahirapan ka. Sa purpose nun, mapahiya ka. Kaya yung makikita natin sa cross, di ba? Of course, hindi naman pwedeng gawin yun sa TV. Madalas dun, hubad-hubad yun, para pahiyaan talaga yan. Isa sa pinaka nakakahiya na uri ng kamatayan ay yung kamatayan pagdating sa cross. Lahat ng ito, ginawa ng Panginoong Kristo. Kaya nga pag nagsasakripisyo ka, minsan nakakaya eh. Nakakaya. Minsan, di ba, may mga kabataan, di ba, syempre, kahit paano, paporma-porma tayo eh. Pero minsan, nahihiya tayo na pumunta sa bahay. Lalo ako dati. Kasi baka abutan yung nanay ko naglalabandera, tapos madumi. Minsan may ganun eh, pero hindi natin minsan nare-realize yun. Pero minsan yung mga magulang natin, yung ibang tao, handa silang magkaroon ng hiya, mapahiya. Magkaroon ka lang ng dangal sa buhay eh. Maybe hindi sila nakapag-aral, pero ikaw ngayon, gusto nila makapag-aral ka, maayos ang buhay mo. Kaya lang nakakahiya talaga sa part nila. Alam mo, may mga tao, may mga bagay na ini-enjoy tayo ngayon, pero kung saan, maraming mga kahihiyan. Na inabot, alam niyo po, para lang magkaroon ako ng baon dati, sa totoo lang, bukod sa tatay ko kinakailangan gumising, nagtuturo ang nanay ko kapag umaga, alas 8, pero gigising siya ng alas 4. Magpipitas ng kangkong. Pero yung teacher ka, tapos mangangangkong ka. Hindi pa usok kangkong chips dati, pero binibenta yun sa palengke. Para sa mga nakapagtalbos na ng kangkong dito, o hindi pa naranasan, lulublob ka sa putikan doon o kaya sa tubigan. Ang alas 4 na madaling araw, hindi mo alam kung may ahas doon o wala. Para lang magkaroon kami ng kakainin, mas kailangan masunog sa init ng tatay ko. Shameful. Kaya lang, nakakahiya din ako, biruin mo, ganun yung sakripisyo ng magulang ko, tapos isusugal ko lang. Kakahiya. Kapal ng mukha, sabi ko nga. Nakuha natin yon. Check your sacrifices. Kapag nagsakripisyo ka, magbabatingin mo sa sarili mo. Parte kasi ng sakripisyo ang pain. Natural yung masasaktan ka. Bilang leader,
It's part of leadership. Bilang nanay, bilang tatay, binigay mo sa kanila, tapos mamaya, sisigawan ka ng anak mo. O kaya minsan, hindi ka nila ma-appreciate. Ganun talaga sakripisyo eh. Parte talaga siya. Sacrifice is painful and sacrifice is shameful. That's why, if you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. Parte ang sacrifice dito. Kung gusto mo ng bagay na wala ka, kinakailangan gumawa ka ng mga sakripisyo na hindi mo pa nagawa kahapon. Napoleon Hill once said that great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness. Kung gusto mo ng matinding achievement, great achievement, handa ka bang mag-alay ng great sacrifice? Marunong ka pa bang mag-sacrifice? Kapag nag-sacrifice ka ngayon, may success ka bukas. Ngayon, as I end this, hanggang saan dinala ng attitude na ito si Jesus? Di ba? Sinabi natin, ano ginawa niya? May empathy. Pangalawa, may humility. Pangatlo, nag-sacrifice. Ano ngayon? Tignan natin. Saan dinala si Lord ng attitude na ito? Yun ang maganda doon. 9:11. Ay, hindi po. Verses 9 hanggang 11. Therefore, in conclusion, ito ang resulta. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. Napansin niyo po? Exalted above. Verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Exalted above. Every knee should bow. Sinabi dito. So, attitude, check. The moment gusto mong umusad? Gusto mong makaangat-angat? Gusto mong bumangon? Gusto mong makaahon? Gusto mong umayos ang buhay mo muli? Attitude check. Kasi minsan, kung sino pa yung bagsak, siya pa mayabang, di ba? Sino pa yung wala, siya pa yung mukhang, kala mo, boss na boss. Attitude check. Number 1, check your empathy. Number 2, check your humility. And then number 3, check your sacrifices. That's why in verse 5, balik tayo doon, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Ito yung attitude na babago ng buhay mo. Ito yung attitude na babago ng pamilya mo, ng karir mo, yung pagkatao mo. Good news. Jesus can share it with you. Tandaan, may mga attributes si Lord na hindi pwedeng i-share sa tao. Ano yon? Omnipotent, omniscient, saka omnipresent. Ibig sabihin, all-powerful, all-knowing, saka all-present. Hindi niya pwedeng i-share sa tao yan. Pan-Diyos lang yan. Para sa Kanya lang yan. Pero yung pagkakaroon ng empathy, pagkakaroon ng humility, pwedeng mag-sacrifice, kaya rin natin siyang gawin. Kaya nga sinabi, let your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Bakit? Ito yung babago ng buhay natin. Iaahon ka nito, aayusin ka nito. Now the question is, who wants this kind of attitude like Jesus? Sino po sa inyo ngayon sinasabi natin, Lord, gusto ko pong magkaroon ng attitude na ganito. Ito yung attitude na babago ng buhay mo. Ito yung attitude na magpapagaling sa'yo. At ito yung attitude na babago ng landas mo. Hindi ko alam, kapatid, kung gaano tayo kabagsak. Hindi ko alam kung sino ka na nakikinig ngayon. But naniniwala ako na kaya mo na pakinggan ito. Panahon na ng pag-usad. Panahon na ng pagbangon. Panahon na ng pagbabago. Kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Attitude check. Maybe some of you, matagal mo ng prayer to. Lord,
Gusto ko pong makaahon from this miry clay. Gusto ko pong makaahon dito sa putikan na ito, Lord, ng buhay. Gusto ko, Lord, mabago yung buhay ko. Gusto ko, Lord, mabago yung pamumuhay ko. Ito na, Lord, yung tugon mo sa akin. Gusto ko tulungan ni Lord, kapatid. Gusto mo mag-umpisa? Everything begins and ends with God. Because Jesus is the Alpha and the Omega. He is the beginning, He is the end. Gusto mo makaumpisa? Si Jesus. Ang solusyon. Gusto mo matapos ng maayos? Si Jesus. Ang solusyon. If you're this person right now, na sinasabi mo, Lord, ibangon mo po ang buhay ko. Iahon mo po ako, Lord. I wanna be like you, Lord. Samahan mo po ako sa journey ito. Lord, I'm willing and I'm ready to be changed by you. Mananalangin tayo ngayong oras na ito, kapatid. If you're this person, na gusto mong tumugon dito sa mensaheng ito na napakinggan mo at sinasabi mo, Lord, change me. Change my life. Iahon mo po ako, Lord, at ibangon mo ko. Mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my life to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung pinanalangin mo ito for the very first time, believe me. Mahal ka ni Lord. Makakapag-umpisa ka, makakabangon ka, makakaahon ka. Hindi dahil sa sarili mo, but nang dahil sa ating Panginoong Kristo. At ngayong oras na ito, Panginoon, dinadalangin ko po ang bawat isa na dumadaan sa napakabigat na sitwasyon ng kanyang buhay. Maybe, Lord, kaya niya napakinggan ito, naniniwala po ko, Lord, na may mensahe ka sa kanya, na may pag-asa. Because no one is hopeless whose hope is in Jesus. Magsimula ka, kapatid, iaahon ka ni Lord. Si Lord ang solusyon mo. Marami man tao, wala nang tiwala sa'yo. Makailang beses ka nang bumagsak, makailang beses ka nang lumubog sa kumunoy na yan. Maniwala ka, kapatid, kayang-kaya ka ni Jesus iangat. Just let your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Ikaw at ang Panginoon, ngayong oras na ito, kapatid, magbulay-bulay ka. Sa lahat ng iyong napakinggan, baba mo yung sarili mo kay Lord. Pakumbaba ka sa harapan niya. Lumapit ka sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa. At sinabi ng Bible, sino man lumapit sa Kanya, ay kailanman hindi niya itatakwil. Ikaw at ang Panginoon, ngayong oras na ito, just come to the Lord with all of your heart. Just come to Him personally ngayong araw na ito. I know that the Lord is touching someone else's heart right now. I believe that the Lord is mending broken hearts right now. I know that the Lord is cleansing someone na lumubog sa putikan ng buhay. Ngayong araw na ito, panahon na. Panahon na ng pag-angat, kapatid. Panahon na ng pag-usad. Hindi babayag si Lord. Alam niya, nasa baba tayo, kaya nga niya tayo binaba dito sa mundong ito. Dahil alam niyang di mo kaya at hindi ko kaya. Then maliwanag sa Kanya na siyang solusyon. Ganyan kang kamahal ng ating Panginoon. Just come to Him right now. Let God touch you. Let God heal you. Let God heal you right now. Let God make you whole. Let God change you. Let Him
save you right now. To Him. Surrender everything to Jesus right now. Come on. Oh Lord. Come to Jesus right now. He is healing someone. He is empowering someone right now. May pinababangon ang ating Panginoon. May pinaghihilom ang ating Panginoon. Ngayong oras na ito. Let God touch you. Let God heal you. He is here. He is willing. He is able, and He is ready to change you, to save you. Oh God! Oh! Yes! Give it all to Jesus! May pinaghihilom na sugat. May mga pinapabangon na bagsak ang ating Panginoon. Oh, Lord! Come on! Just declare it right now. Jesus! I'm living for you now, Lord! Come on, for the last time. Shout it loud right now. My heart and soul. Jesus. Come on, declare it. Right now, I want you to declare the chorus of this song right now and make it your personal prayer. Give your heart to the Lord. Simula ka sa Kanya. Let it be a living sacrifice. Tanggalin mo po, Panginoon, ang pagmamataas. Tanggalin mo po, Panginoon, yung sense of entitlement sa amin. Ruan mo po kami, Panginoon, na magsakripisyo. Mawala yung pagiging makasarili. Yung puro self, Lord. Jesus, let your will be done in me. All that I am surrendered into your hands. Yes, Lord. I surrender. Panginoon, binababa po namin ang aming mga sarili sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, dahil the moment na ikaw ang natataas, maraming bumabagsak, Panginoon, ng mga problema. Maraming bumabagsak na karamdaman. Maraming bumabagsak na kilos ng kaaway sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala ko lahat na nakarinig ng makapangyarihan mong salita ay uusad, aahon, babangon sa kalwalhatian ng aming Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, selyuhan natin ang lahat ng napakinggan mo. Huwag mong hahayaan na manakaw ito ng kaaway. Para sa iyo ito, kapatid. At higit sa lahat, para sa kalwalhatian ni Jesus.
Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. The Bible said every time they declare ito, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. See you next week. Jesus loves you so much. Forever.